sa Grozny, sa timog na bahagi ng Rusya. 14 na buwan matapos wasakin ng mga Ukrainian drone ang itaas na palapag ng Central Security Tower ng lungsod. Natapos na ng mga otoridad ng Russia ang mabilis na rekonstruksyon nito. Ibinalik ang mga nasirang command offices at pinatibay ang mga pangunahing istruktura bago idineklarang operasyonal muli ang complex. Ipinahayag ng state media na ang muling pagbubukas nito ay patunay na nag-adjust na ang depensa ng Russia. Ngunit tahimik na ginawa ng mga military planner ang lungsod bilang isang layered air defense zone. Binuo ito gamit ang mga modernong sistema sa halip na mga simbolikong hakbang lamang sa seguridad. Sa timog na bahagi, ang mga bagong Integrated Early Warning Radar Station ay direktang nagpapadala ng targeting data sa mga regional command center. Habang ang maraming BAK-M3 medium-range surface-to-air missile batteries ay nakaposisyon upang bantayan ang mga high-altitude flight corridors. Mas malapit sa sentro ng lungsod, ang mga Panzer S-1 short-range air defense systems ay idineploy upang harangin ang mga low-flying threats na maaari makalusot sa labas na bahagi ng depensa. Bilang suporta sa parehong missile networks, ang mga electronic warfare units ay ikinonekta sa POL, 21 distributed GPS jamming system. Lumiliha ito ng mga overlapping interference zones na idinisenyo upang pahinain ang satellite navigation sa malalawak na bahagi ng North Caucasus airspace. Mula sa pananaw ng Moscow, ang naunang pagkabigo ay naayos na sa pamamagitan ng modernized firepower at hardened infrastructure. Mula naman sa pananaw ng Kiev, ang muling itinayong tower ay naging isang strategic proving ground. Dahil ang muling pag-atake dito, matapos ang mga upgrades na ito ay hindi na lamang simboliko. Direkta nitong hahamunin ang pinakabagong defensive improvements ng Russia. Sa mga linggo bagong operasyon, sinubaybayan ng mga Ukrainian planner ang rotation schedules ng mga BAK-M3 launch vehicles. Inamap nila ang engagement arcs ng mga Panzer S-1 batteries at binantayan ang activation cycles ng POL-21 jamming nodes. Tinukoy nila ang mga predictable moments kung kailan ang mga reload procedures at command handovers ay panandaliang nagpapahina sa sensor coverage. Ang layunin ay hindi ang bulag na pag-atake, kundi ang kalkuladong pagpapaubos at pagpapagulo sa layered defenses ng Russia. Ganap na alas 4:32 ng madaling araw, ang mga synchronized launch orders ay nilabas sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine. Sinisimula nito ang ikalawang deep penetration mission na binuo sa paligid ng bagong henerasyon ng autonomous strike aircraft. Ang mga long-range AN-196 Lyuty strike drones ay pinaandar ang kanilang mga onboard mission computers. Naloadan ng mga ito ng inertial navigation routes at terrain matching databases. Inalis nito ang pagdepende sa real-time piloting o continuous radio control na maaring madetect ng Russian electronic warfare systems. Kapag nasa himpapawid na, ang mga AN-196 Lyuty drones ay nag-navigate ng independent. Tinatama ang kurso sa pamamagitan ng gyroscopic sensors at visual ground references. Nagpapadala lamang sila ng maikling encrypted status bursts sa malalaking pagitan para hindi mahalata ng Russian signal intelligence networks. Nananatiling tahimik ang kalangitan. Ang mga air defense crews na kumpiyansa sa pinagsamang proteksyon ng BAK-M3 interceptors, Panzer S-1 close-in systems, at POL-21 jamming network. Handa silang talunin ang inaakala nilang isa na namang swarm-style incursion na katulad ng naunang atake. Ang hindi nila alam, ang operasyong ito ay hindi idinisenyo upang ulitin ang unang strike. Idinisenyo ito upang ipakita na maging ang upgraded layered defenses ng Russia ay maaring sistematikong maubos, mamanipula, at mapasok. Ito ay dahil sa nagbabagong kakayahan ng Ukrainian unmanned warfare. Ang muling itinayong tower sa Grozny ay naging isang proving ground. Bago magbukas liwayway, ang mga Russian early warning radar stations sa hilagang defensive corridor ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang movement patterns. Nabubuo ang mga ito sa malayo, lagpas sa main engagement line. Noong una, ang mga returns ay tila hiwa-hiwalay. Ngunit sa loob ng ilang minuto, ang imahe ay naging isang siksik na hanay ng mga slow-moving aerial objects. Sumusulong ang mga ito sa magkakaparalel na kurso. Nang luminaw ang tracking, kinumpirma ng mga command center ang laki ng pagpasok na ito. Higit sa 80 modified UJ-22 airborne drones ang sabay-sabay na lumalapit mula sa tatlong magkakahiwalay na direksyon. Lumilipad sila sa stable altitude profiles na idinisenyo
upang magpakita ng malinaw na radar signatures. Layunin nito na puwersahin ang agarang defensive response. Ang doktrina ng Russia ay nag-iiwan ng kaunting puwang para sa pag-alinlangan. Ang otorisasyon para umatake ay inilabas sa buong sektor. Ang mga unang interceptors ay lumipad mula sa Buk-M3 medium-range surface-to-air missile batteries. Mabilis silang humarurot sa langit patungo sa unang wave ng mga drone. Maraming UJ-22 aircraft ang nagkapira-piraso ng sunod-sunod. Ang mga labi ay kumalat sa bukas na lupain, ngunit ang formation ay patuloy na sumulong nang hindi bumabagal. Sa halip na gumuho, ang swarm ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa maliliit na clusters. Pinupuwersa nito ang mga fire control radars na gumawa ng 12-12 ng tracking solutions ng sabay-sabay. Habang lumalapit ang labanan sa protektadong airspace, pumasok na rin sa laban ang mga Panzer S1 short-range air defense systems. Sa una ay gumamit sila ng 30mm autocannons bago lumipat sa missile interceptors nang ang mga drone ay lumipad ng mas mataas kaysa sa abot ng mga kanyon. Napuno ang kalangitan sa gabi ng mga pagsabog habang ang bawat nawasak na UAV ay napapalitan ng isa pa na patuloy na sumusulong. Sa sumunod na ilang minuto, ang mga Buk-M3 launch vehicles ay mabilis na naubos ang kanilang mga missile stocks. Mabilis na bumaba ang kanilang digital inventories. Iniulat ng mga operator na ang mga interceptors ay bumaba na sa kalahati ng kapasidad sa maraming batteries. Hindi nagtagal. Ang mga unang Buk-M3 units ay tuluyan na ubusan at nagsimula ng emergency reload procedures. Ang mga hydraulic cranes ay nagtataas ng mga bagong launch canisters sa mga bakanting rails. Isang proseso na nag-aalis sa mga sistema ngayon mula sa labanan sa loob ng ilang critical na minuto. Sinubukan ng mga Panzer S1 crews na punan ang lumalawak na coverage gaps. Ngunit ang kanilang missile reserves ay bumaba rin dahil ang fire control computers ay inuna ang mga siksik na drone clusters sa halip na panatilihin ang buong proteksyon sa sektor. Inilipat ng Russian Command ang mga aktibong batteries upang punan ang mga unit na nagre-reload. Subalit ang dami ng UJ 22 targets ay nagpuwersa ng patuloy na retasking at pagpapakitid ng engagement corridors. Ang economic imbalance ay naging imposible ng baliwalain. Ang bawat Buk-M3 interceptor ay nagkakahalaga ng higit sa $1 milyong, habang ang bawat modified UJ-22 drone ay nagkakahalaga lamang ng mas mababa sa $20,000. Nang maneutralize na ang huling bahagi ng swarm, ang mga puwersa ng Russia ay nakagastos na ng tinatayang 70 milyon hanggang $70 milyong sa defensive munitions upang siray ng mga drone na ang halaga ay maliit na bahagi lamang ng kabuuang iyon. Ang tactical cost ay mas malaki pa. Ang malalaking bahagi ng Northern Air Defense Grid ay kasalukuyang nagre-reload o gumagana ng may kulang na interceptor stocks. Ang mga radar crews ay abala sa ammunition status at system resets sa halip na bantayan ang mga hindi pa nagagalaw na direksyon. Ang decoy operation ay nagtagumpay sa kung ano ang layunin nito. Ang pinakamodernong surface-to-air missile systems ng Russia ay ganap na naabala sa isang direksyon lamang. At habang ang mga Buk-M3 at Panzer S-1 crews ay nakikipaglaban sa timog, ang mga AN-196 Lyuty long-range strike drones ay nakakalusot na sa airspace kung saan walang interceptors na naghihintay. Habang ang mga Russian air defense crews ay nakatutok pa rin sa pag-ubos sa UJ-22 airborne decoy swarm sa Hilaga, isang ikalawang operasyon ang nagsisimula na malayo sa mga gumuguhong interception zones. APAT na AN-196, Lyuty long-range strike drones ang tumawid sa front line sa napakababang altitude. Lumilipad sila sa ilalim ng primary engagement envelopes ng mga Buk-M3 missile batteries. At labas sa detection arcs ng long-range surveillance radars na ngayon ay nakatutok lang sa mga decoy corridors. Ang paglapit ay kalkulado ng may katumpakan. Ang Russian layered air defense ay umasa sa medium at high altitude detection para sa early tracking. Habang ang low altitude gap sa pagitan ng radar coverage zones ay karaniwang pinupunan ng overlapping missile fire. Ang protection iyon ay kakawala lang dahil sa decoy swarm. Nag-iwan ito ng makitid ngunit critical na corridors kung saan walang interceptors na available agad. Sinyasat at sinamantala ng mga AN-196 Lyuty drones ang mga corridors na iyon. Sa paglipad ng ilang daang talampakan lamang sa ibabaw ng lupa, ginamit ng aircraft ang pre-programmed altitude profiles upang manatili sa ilalim ng radar line of sight, habang pinapababa ang exposure time sa mga mataong lugar o mga defended areas.
Ang kanilang composite airframes ay naglalabas ng minimal na radar reflections. At ang pusher propeller configuration ay nagtatago sa thermal signature ng makina mula sa ground-based infrared sensors. Ang navigation sa bahaging ito ay umasa ng buo sa mga autonomous systems. Ang bawat AN-196 Luti ay may dalang inertial navigation unit na kapareha ng terrain matching optical guidance. Pinapayagan nito ang tuloy-tuloy na position correction na hindi dumedepende sa satellite signals. Ang mga downward-facing cameras ay nagkukumpara ng live ground imagery sa preloaded satellite maps. Nakalak ito sa mga highways, kurbada ng ilog, field boundaries, at infrastructure nodes upang i-reset ang accumulated drift bawat ilang minuto. Para sa mga Russian electronic warfare monitoring stations, ang mga drone ay tila hindi nakikita. Walang continuous radio control signals na inilalabas. Walang video feeds na ipinapadala. Tanging maikling encrypted status burst lamang ang nagaganap sa malalaking pagitan na masyadong maikli para sa reliable triangulation. Habang ang mga strike drones ay papalalim sa southern Russian airspace, naging malinaw ang operational contrast. Habang ang mga BAK-M3 at Panzer S-1 systems ay nag-uubos ng interceptor reserves laban sa mga murang decoys. Ang AN-196 Luti Force ay malayang sumusulong sa daan-daang kilometro. Dumadaan sa pagitan ng mga radar shadows na lumitaw lamang dahil ang depensa ng Russia ay nahila at nagkawatak-watak dahil sa naunang saturation attack. Sa unang pagkakataon sa operasyon, nakita ng mga Ukrainian planners na ang strategic picture ay nangyayari eksakto sa disenyo nito. Ang mga missile batteries ay nananatiling nakatuon sa hilaga. Ang mga reload cycles ay kasalukuyan pang ginagawa. Ang sensor coverage sa timog ay nananatiling hiwa-hiwalay. Ang pinakamahigpit na binabantay ang airspace sa rehiyon ay naging serye ng mga disconnected defensive islands. At ang mga AN-196 Luti drones ay dumadaan na sa pagitan ng mga ito na magsimula magtanong ang mga Russian command centers kung bakit walang bagong contact sa mga southern sectors. Ang mga strike aircraft ay lumagpas na sa range kung saan maaari silang maabutan ng mabilis na interceptor redeployment. Ang tunay na penetration ay nagtagumpay na. Hindi dinaig ng Ukraine ang depensa ng Russia sa pamamagitan ng brute force. Nakalusot sila sa pamamagitan ng timing, geometry, at autonomous navigation. At ang muling itinayang tower sa Grozny ay nasa loob din ng operational envelope ng mga dumarating na strike drones. Habang ang mga AN-196 Luti strike drones ay patuloy na sumusulong sa timog ng mga exhausted interception zones, ang Russian Regional Command ay nagsimulang makapagtala ng mga irregular radar returns sa labas ng main decoy corridor. Ang mga signal ay mahina, putol-putol, at gumagalaw sa bilis na masyadong mabagal para sa mga conventional aircraft. Ngunit masyadong structured para baliwalain bilang weather clutter o lipo ng mga ibon. Hinihingi ng doktrina ang investigasyon. Sa loob ng ilang minuto, nag-utos ang Fighter Command ng isang interception patrol sa pinaghihinalaang koridor. Dalawang Su-35S Flanker E multi-role fighters ang lumipad mula sa isang forward airbase sa rehiyon ng North Caucasus. Mabilis silang umakyat sa altitude kung saan ang kanilang mga phased array radars ay maaring mag-scan ng malawak na bahagi ng airspace sa isang pass lamang. Hindi tulad ng mga surface-to-air systems na idinisenyo para protektahan ang mga fixed zones. Ang mga Su-35S aircraft ay optimized para manghuli ng mga low-signature targets sa daan-daang kilometro. Pinupunan nila ang mga gaps kung saan ang mga missile batteries ay hindi madaling makapag-redeploy. Ang mga fighters ay pumasok sa isang standard search pattern. Lumilipad sa mahahabang hilaga timog na ruta, habang ang kanilang radar systems ay nag-i-scan ng lupain sa ibaba. Sa loob ng ilang minuto, walang lumalabas. Pagkatapos, isa sa mga radar operators ang nakakita ng isang mahinang anomaly. Isang slow-moving contact na sandaling nakita bago nawala nang dumaan ang radar beam. Ilang sandali pa, isang ikalawang mahinang return ang lumitaw ilang kilometro ang layo. Kung iisa lang, ang mga signal na ito ay maaring balewalain. Ngunit kapag pinagsama, nagpapahiwatig ito ng isang bagay na sadyang gumagalaw sa ilalim ng radar horizon. Ang Su-35S flight lead ay nag-adjust ng kurso, pinasikip ang search box at bumaba.
upang mapabuti ang low-altitude detection geometry. Ang mga targeting pods ay nag-scan sa mga coordinates kung saan lumitaw ang mga anomalies. Naghahanap ng thermal signatures laban sa malamig na lupa sa ibaba. Ngunit halos wala silang nakita. Ang mga AN-196 Luti drones ay mas bumaba pa. Lumilipad The malapit control sa terrain surfaces contours twitch kung as the saan ang drone mga burol, seamlessly switches to halaman, inertial at guidance, infrastructure clutter showcasing ay its naghahalo autonomous sa kanilang adaptation. minimal heat output sa The background drone's noise. internal Ang maps kanilang simply can't composite keep up with the structures pace ay of nagre-reflect construction. ng kakaunting radar energy entering at ang kanilang uncharted maliliit na territory. gasoline engines ay naglalabas ng mas mahinang infrared signatures kaysa sa mga jet aircraft o cruise missiles. Sa isang maikling sandali, isang drone ang huling kumislap sa radar. Ang flight lead ay agresibong lumingon patungo sa contact. Ilang segundo ang lumipas. Ito ay nawala dahil walang continuous track na ma-lock on at walang malinaw na visual confirmation. Itinuring ng doktrina ng Russia ang mga returns na ito bilang probable false targets na dulot ng terrain interference at atmospheric conditions. Muling pinalawak ng mga Su-35S fighters ang kanilang search pattern. Iniiskan ang mga katabing sectors sa halip na mag-aksaya pa ng krudo at oras sa isang ghost contact. Sa hindi inaasahan, ang maneuver na ito ay naglayo sa kanila mula sa totoong flight path ng mga strike drones. Ang muntik ng interception ay ilang minuto na lang sana bago magtagumpay. Ngunit ang geometry ay pumanig sa mga attackers sa pamamagitan ng pananatili sa ilalim ng radar line of sight sa tamang sandali nang dumaan ang mga fighters sa itaas. Ang AN-196 Luti aircraft ay nakalusot sa ilalim ng mobile hunting net gaya ng paglusot nila sa ground-based missile shield kanina. Sa loob ng 15 minuto, ang Su-35S Patrol ay muling inatasan patungo sa northern sectors kung saan unang lumitaw ang decoy activity. Iniwan ang southern corridor na malinis muli. Ang window of opportunity ay nagsara na. Ang pinaka-advanced na interceptor fighters ng Russia ay muntik na makita ang totoong strike force at pagkatapos ay nawala ito. Para sa mga Ukrainian planners na nagbabantay sa autonomous status, bursts mula sa mga Luti drones. Ang resulta ay nagkumpirma sa kung ano ang binuo ng mission na ito para subukan. Ang layered missile defenses ay maaring maubos. Ang electronic warfare ay maaring malusutan. Maging ang mga airborne interceptors ay maaaring maisahan ng mga low-signature autonomous systems. Ang mga strike drones ay nasa loob na ngayon ng airspace na kontrolado ng Russia. At wala nung nakaharang sa pagitan nila at ng Grozny, kundi oras at distansya na lamang. Habang ang mga Su-35S flanker e-patrols ay umaalis sa southern corridor. Ang Russian command ay lumipat na sa huling defensive layer na idinisenyo para pigilan ang mga deep penetration drones. Sa malalawak na bahagi ng North Caucasus region, ang mga electronic warfare units ay nag-activate ng POL, 21 distributed GPS jamming network. Sinisynchronize ang 12-dosenang low-power transmitters na nakalagay sa mga towers, rooftops, at mobile platforms upang punuin ang airspace ng mga overlapping interference. Sa loob ng ilang minuto, ang mga satellite navigation signals ay nagsimulang humina sa daan-daang kilometro. Sa loob ng mga AN-196 Luti strike drones, ang mga onboard receivers ay nakapagtala ng bumababang GPS signal strength mula sa stable multi-satellite locks. Ito ay naging intermittent fixes The at radar sweeps pagkatapos ay indicate halos significant tuluyang activity nawala near ng Sector signal. 4. Para sa mga These blinking conventional icons remotely represent piloted potential drones, threats to the established doon na corridor. sana matatapos ang misyon. Ngunit ang mga Luti systems ay binuo para sa eksaktong kapaligirang ito. Nang mawala ang GPS data, ang bawat drone ay otomatikong lumipat sa inertial navigation bilang primary guidance source. Umasa sila sa gyroscopes at accelerometers upang kalkulahin ang posisyon base sa paggalaw sa halip na sa satellite updates. Kasabay nito, ang mga downward-facing optical systems ay tinaasan ang terrain matching frequency. Ikinukumpara ang live imagery laban sa preloaded satellite maps upang itama ang drift sa tuwing may mga nakikilalang features na lumalabas. Sa loob ng ilang minuto, nanatiling matatag ang system. Ngunit ang POLE 21 interference zones ay siksik at hindi pantay. Lumiliha ito ng mga pockets kung saan ang navigation uncertainty ay mabilis na naiipon. Sa isang sektor, ang mga terrain features ay nabigong tumugma sa reference imagery dahil sa seasonal changes at mga nagbagong road patterns. Isang AN-196 Luti drone ang nagkaroon ng critical na misalignment. Ang visual algorithm nito ay maling natukoy ang isang river bend
at tinanggap ito bilang valid position fix. Ang inertial filter ay nag-adjust ng heading para bumawi sa drift na hindi naman totoo. Unti-unting itinulak ang aircraft palayo sa tamang kurso sa halip na itama ito. Sa sumunod na ilang kilometro, ang pagkakamali ay lalong lumala. Nang lumitaw ang mga karagdagang terrain cues, ang navigation confidence ng drone ay nanatiling mataas, kaya hindi tinanggihan ng system ang maling data. Ilang segundo ang lumipas, ang aircraft ay bumangga sa isang mataas na bahagi ng lupa sa mabilis na takbo. Nawala ito sa Ukrainian monitoring displays nang walang huling status transmission. Nangyari na ang unang totoong pagkawala sa misyon. 2 Liuti drones ang nanatili sa tamang direksyon, habang ang ikatlo ay nagsimulang magpakita ng bahagyang drift, ngunit agad na naitama sa pamamagitan ng bagong visual matches nang lumabas ito sa pinakamakapal na jamming corridor. Ang Russian electronic warfare ay nakapagtala ng bahagyang tagumpay, ngunit hindi nito napigilan ang strike. Ang Pol 21 ay napahina ng accuracy, ngunit hindi ang reach. Ang mga natitirang drone ay patuloy na sumulong. Ang kanilang guidance systems ay gumagana na ngayon nang halos walang satellite input. Pinatunayan nito na ang electronic shield na binuo ng Moscow upang protektahan ang kanilang mga rear areas ay maaaring makagulo, ngunit hindi lubos na makakaharang sa autonomous deep strike operations. Para sa mga Ukrainian planners na nagmamasid sa compressed telemetry burst sa mahabang agwat, ang imahe ay malinaw. Isang aircraft ang nawala, 2 ang nasa tamang direksyon, at ang distansya sa Grozny ay mabilis na lumiliit. Ang huling defensive layer ng Russia ay nagpabagal sa atake, ngunit hindi ito nabasag. Ang muling itinayang tower ay kulang na lang sa 1 oras ang layo, habang ang mga natitirang AN-196 Liuti strike drones ay tinatapos ang huling bahagi ng kanilang autonomous flight path. Ang mga defensive systems ng Russia sa paligid ng Grozny ay kasalukuyan pang nagre-recover mula sa naunang decoy engagement at electronic warfare saturation. Ang mga BAK-M3 missile batteries ay nananatili sa partial reload cycles sa hilagang mga sektor. Ang mga Panzer S1 units ay gumagana ng may kulang na interceptor reserves, at ang Kuli 21 jamming nodes ay patuloy na pinupuno ang airspace ng interference na wala na ngayong epekto. Ang mga drone ay nasa loob na ng terminal attack envelope. Ang mga onboard mission computers ay lumipat na mula sa cruise navigation patungo sa strike profiles. Binababa pa ang altitude upang mabawasan ang exposure time habang pinapabilis ang airspeed, dahil ang natitirang crudo ay gagamitin para sa maximum kinetic impact. Ang optical terrain matching ay nakalock na sa siksik na urban layout sa unahan. Kinukumpirma ang final approach vectors ng may mataas na kumpiyansa. Ang muling itinayong target ay malinaw na lumitaw sa paningin. Ang Central Security Tower sa loob ng Grozny City Business Center na kamakailan lang ay muling ibinalik at idineklarang matibay laban sa mga susunod na atake. Ngayon ay nasa ilalim na ito ng direktang dinadaanan ng strike. Ang unang AN-196 Liuti ay tumama sa itaas na bahagi ng istruktura. Ang warhead nito ay sumabog pagtama at winasak ang pinalakas na facade. Nagpatalsik sa maraming palapag sa isang malakas na pagsabog ng salamin, semento at mga labi sa loob. Ang pagsabog ay bumaon ng malalim sa mga command office levels na inilipat lang matapos ang unang strike. Winasak ang mga interior walls at nagpaguuhan ng mga bahagi ng reinforced partitions. Ilang segundo ang lumipas, ang ikalawang Liuti ay sumunod sa isang bahagyang mas mababang trajectory. Tumama ito sa ilang palapag sa ibaba ng unang butas. Ang pagsabog ay winasak ang mga conference areas at operational rooms. Nagdulot ng mga pangalawang sunog at nagpadala ng shockwaves sa mga load-bearing sections na kamakailan lang pinatibay ng mga engineers. Sa loob ng ilang sandali, lumabas ang usok mula sa itaas na bahagi ng tower, habang ang structural damage ay kumakalat ng patayo sa maraming palapag. Ang muling itinayong simbolo ng seguridad ay muling napasok. Sa pagkakataong ito, mas marahas kaysa dati. Ang mga Russian emergency services ay nagmadali patungo sa complex, habang ang Air Defense Command ay nagkukumahog na suriin kung paano nagtagumpay ang ikalawang deep penetration strike. Sa kabila ng mga upgraded systems, fighter patrols, at expanded electronic warfare coverage, ang mga defensive layers na ipinagmalaki ng Moscow bilang matibay na proteksyon ay naubos, nalusutan, at bahagyang na-neutralize ng sunod-sunod. Sa madaling salita,
Ang epekto nito ay higit pa sa pisikal na pinsala. Ang Russia ngayon ay nahaharap sa katibayan na ang layered missile systems ay maari maubos sa pamamagitan ng saturation. Ang electronic warfare ay maaring makagulo, ngunit hindi kayang pigilan ang autonomous navigation. At ang mga advanced interceptor aircraft ay maaari pa rin mawala ng track sa mga low signature targets. Ang ilusyon ng protektadong teritoryo sa likuran ay gumuho na. Para sa Ukraine, ang mensahe ay agaran at hindi mapag-aalinlanganan. Kaya nilang maglunsad ng precision strikes ng malalim sa loob ng airspace na kontrolado ng Russia. Maging ang mga naibalik at pinatibay na targets ay maaari pang maabot muli. Hindi sa pamamagitan ng brute force, kundi sa pamamagitan ng nagbabagong unmanned warfare na mas mabilis kaysa sa defensive adaptation. Ang ikalawang strike sa Grozny ay hindi lamang basta pagkawasak. Isa itong demonstrasyon. Demonstrasyon na ang drone technology ng Ukraine ay mas mabilis na umunlad kaysa sa kakayahan ng Russia na pigilan ito. Demonstrasyon na walang reinforcement ang makakalikha ng permanenteng kaligtasan. At demonstrasyon na ang strategic balance ng deep strike capability ay nagbago na. Ang muling itinayong tower ay dapat sana magsimbolo ng pagbangon. Sa halip, naging ebidensya ito na ang modernong air defense ay hindi nagarantiya ng proteksyon laban sa autonomous precision attack. Natalo ng mas matalinong mga drone ang mas malakas na depensa. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa inyong mga saloobin.